Hi, hello mga kamamshi, mga kapapsi. Ito naman nila ako at ikukwento ko po uli sa inyo ang aking one day in my life. Ako po uli, pinasok na naman po ako ilang araw po na anxiety, depression na hindi ko po talaga maging. Akala ko po noon, kaya ko na po talaga siyang labanan pero hindi po pala. Pag meron kang anxiety, hindi lahat na kayang labanan mo yung stress mo, yung ganyan, hanggang dumating sa punto na nag-trigger kasi yung anxiety ko dahil natatakot ako sa sakit, sumakit yung tiyan ko, nag-bloated, nadigay na parang nasusuka, ganun yung pakiramdam ko ng mga time, hanggang nagpa-laboratory ako, lahat nagkanda, gastos ako, wala naman po nakita, at meron, sabi ng doktor, meron akong acid reflux, ayun daw po yan, hanggang sa dumating na hindi na po ako makatulog, hirap na akong kumain, nahihina na ako ng anxiety, hindi na niya ako pinapatulog. Hindi ko na naisip na i-video pa ang sarili ko kasi wala na nga ako sa ulirat dahil wala po akong tulog, halos 9 na araw po ako walang tulog. At ayun nga po, bumalik po ako sa doktor ko. Una ako nagkaganti to 2014 pa po. At pabalik-balik na anxiety ko na akala ko kaya ko siyang labanan na dahil nakakaya ko na siyang labanan that time na pag nararamdaman ko siya, alam ko na. Pero itong huli po, sobrang takot ko po talaga. Nag-trigger po talaga yung anxiety ko. Then, may acid reflux pa ako. Ang hirap po pala, no? Then, bumalik ako sa aking, sa mental health ko sa Mandaluyong. At, note po ha, hindi po lahat ng nagpupunta sa Mandaluyong ay balig. Kailangan din po kasing gamutin. Minsan kasi utak natin, isip tayo na pupunta sa anxiety at hindi na rin makatulog. Ito nga po, binigyan ako ng doktor ko dun ng ito po ay pampakalma. Pampakalma po to sa umaga. Then, ito po ay pampatulog sa gabi. Nagtatry akong hindi siya inumin pero talagang hindi pa ako talaga makatulog ng pusa kung tulog. Ang hirap po. Pag meron po palang anxiety, talaga pong pag hindi po natin nilabanan, napakahirap po. Ngayon po nakakatulog ako kasi nainom po ako nitong pampatulog kaya maaliwalas po ako ngayon at hindi ako iyak ng iyak dahil lagi po akong iyak na iyak at nalilito ang isip kung paano ako matutulog dahil hindi ako pinapatulog ng anxiety at ginagawa na hindi na ako makakilos, nakahiga lang ako, nakaupo, tapos laging kabado, hindi ko po maintindihan. Kaya po sa mga nakakaranas po ng ganito, kaya po natin tong labanan ng anxiety para sa mga mahal natin sa buhay. Kasi pag hindi natin nilabanan talagang tutusin, dun talaga tayo pupunta. Kasi pag may anxiety ka, isip ka po ng isip, lahat po yung isip nyo, negative lahat. Mama, tumito! Nagpapasalamat din ako dahil nung asawa ko, sinamahan niya po ako that time. Mom, tumito! Sinamahan niya ako that time na talagang dinala niya na ako sa mental health sa Mandaluyong dahil hindi na po ako natutulog ng 9 na araw. Kaya yun, pag uwi namin, binigyan ako ng patulog doon pa lang sa ospital. Tulog na ako dahil sinakay na lang ako ng asawa ko sa sasakyan. Talagang tulog po ako noon hanggang umaga, tulog pa ako. Mga alas 10 na po yata ako gumising noon. At ayun lang po ang akin one day in my life na naikwento ko sa inyo. At totoo po talaga. Ako ay nadala po. Ayan po. Hindi po ako nahihiyang ipakita dahil totoo naman po sa buhay ko po talaga. Kaya yung mga nakakaranas ng tulad sa akin na nagkakaroon ng anxiety, laban lang tayo. Yun. Tsaka yung mga nakapaligid sa atin dapat hindi sila negative. Kailangan nauunawaan nila tayo. At maraming salamat po sa pakikinig po sa akin. Comment lang po sa mga katulad ko na nakakaranas ng anxiety.